naniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin na itong administrasyon, di ba, nagpapalakas na. So, nagsama-sama na yung mga malalaking political party para bumuo ng kanilang Unity Team 2.0. So, dahil doon, itong Liberal Party, hindi na nagpapahuli. So, naglabas na sila ng pahapyaw kung sino-sino yung mga posibleng tumakbo under ng Liberal Party o ng mga dilawan, pinklawan. So, siyempre, hindi sila magpapahuli. Kailangan din nila maglabas ng kanilang puwersa para tapatan. So, kumbaga nangyayari dito, hindi lang administrasyon yung kanilang tatapatan. So, may isang puwersa pa, yun nga yung mga Duterte. So, medyo may hirapan itong mga Liberal Party. Mukhang mapupunta na naman sa inodoro yung kanilang magiging lineup. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito alamin natin, sino-sino ba yung mga posibleng tatakbo sa ilalim ng Liberal Party o ng Dilawan. 6 na kandidato magiging pambato sa Senado ng Liberal Party sa 2025 midterm elections. Kinumpirma po yan ng presidente ng partido na si Albay Congressman Edsel Lagman. Pero hindi pa pinangangalanan ni Lagman ng 6 na tatakbo. Dito pa suspense pa si Lagman eh. Ayaw pang sabihin kung sino-sino yung mga tatakbo under ng Liberal Party. Obvious naman na ang pinakamalalapit lang naman dyan sila De Lima, si Drilon, si Pangilinan, si Jokno, 'di ba? Si Leni Robredo. So may 5 na. May 5 ng posibleng maging kandidato itong Liberal Party na mukhang malabo makalusot ha. Siguro baka isama nila dyan si Trillanes kasi kung 5 pa lang, si Trillanes baka pwede nila isama dahil yun yung nagiging attack dog ngayon ng para labanan yung mga Duterte, para siraan. So, pahapyaw pa ang binibigay ni Lagman, parang pinasasabik pa yung mga dilawan kung sino-sino yung mga posibilidad na magiging kandidato nila. So, very obvious naman, yun lang naman yung mga nakikita natin na posibleng pinakamalakas nilang magiging kandidato sa darating na eleksyon. Nag-uusapan pa rin daw nila na sumama sa kanilang senatorial slate si dating VP Leni Robredo, bagaman nag-anunsyo na ito na mas gusto niyang tumakbong mayor ng Naga City. Isa pa sa... Dito pa lang medyo mukhang nag-aalangan nga itong si Madam Leni itong tumakbo kasi nararamdaman niya na mukhang dehado. Kasi nga naman dalawang beses na tumakbo ang Liberal Party na sumablay. So, dito siyempre katapano gumagamit ng utak tong si Robredo na baka nga naman maulit, 3 hits sila, walang mangyari sa kanilang senatorial lineup. Kasi yung nakaraan ang nakalusot lang isa si Hontiveros, 'di ba? Sa 8 diretso walang nakalusot. So mukhang gumagamit dito or matalino yung mga nagiging advisor ngayon ni Madam Leni na mukhang ipupursyon lang niya na tumakbong bilang mayor doon kasi medyo malaki ang posibilidad na manalo siya. Pero pagdating kasi sa Senado mukhang alanganin. Kaya nagdadalawang isip siya. So, mas maganda Madam Leni, try mong tumakbo. Baka nga sakali naman makalusot. At least matulungan mo yung Liberal Party. Mga kanilang miyembro ng Liberal Party, si dating Senador Kiko Pangilinan, pero wala pang kumpirmasyon kung kasama siya sa tinutukoy nila. Ito medyo pakipot pa tong si Kiko Pangilinan obvious naman kung tatakbong senador to is under to ng Liberal Party. Kasi ang dugo nito dilaw. Simula pa lang dilaw na yan. So hindi na magbabago ng political party. Ngayon kung sakasakaling humuwalay yan, hindi yan tumakbo sa Liberal Party, mas lalong guguho ang Liberal Party kasi isa sa mga pundasyon to Kumbaga sa bahay, isa sa mga poste to ng Liberal Party. Tumakbo nga itong Vice President, di ba, under ng Liberal Party kasama ni Leni Robredo. So kung ito hindi tatakbo under Liberal Party, parang tinanggalan mo na ng poste yung Liberal Party, guguho yan.
So mahinang-mahina ng Liberal Party. So ito, ano lang to, nagpapakipot lang to si Pangilinan, tatakbo to, under pa rin to ng Liberal Party. Muli ring giniit ng Liberal Party na sila ang tunay na oposisyon. Lahat ng mga laking political parties ay naka-alyansa na sa administrasyon. Ang Liberal Party na lang ang nasa oposisyon. Palagay ko hindi kami maglalagay ng full slate na 12. Although maraming talents na pwedeng isama, palagay ko. Tingnan nyo hindi raw sila magpo-full slate. Kasi although marami naman daw silang talent, hindi. Natatakot silang tumakbo under ng Liberal Party kasi alam nilang kalalagyan nila. Masisira lang yung karir nila. Isipin nyo lang si Marojas, napakalakas dati niyan. Pero anong nangyari ngayon? 'Di ba? Hindi na siya nagparamdam kasi nasira na yung karir niya eh. Yan yung nangyaring naging resulta ng paktakbo ni Pangulong Duterte. Kumbaga nahubaran nahubad yung maskara ng Liberal Party. Na ipakita kung gaano walang kwenta yung partido ngayon dahil sa hindi nila malabanan yung korupsyon, tumaas yung kriminalidad, laganap ang droga sa bansa natin. So, kumbaga parang na-expose ni Pangulong Duterte yung kakulangan ng Liberal Party. Kaya ngayon, basang-basa na yung papel nila. So, hindi na sila, kumbaga, mahihirapan na makabalik itong mga to. Isipin nyo na nga lang si Bam Aquino. Bam Aquino na yung dala niya. Tatakbong senador pero hindi under ng Liberal Party. Hindi under ng Pinklawan. Nagtayo ng sarili niyang political party at doon siya tatakbo. Bakit niya ginawa yon? Kasi alam niya, kung tatakbo siya under ng Liberal Party, walang mangyayari sa kanya, hindi siya mananalo. So doon pala makikita mo, isa sa mga haligi na yan ng Liberal Party, humiwalay. Ngayon, kung si Kiko Pangilinan na nag-iinarte pa, na pinag-iisipan pa niya daw kung tatakbo siya sa pagiging senador under ng Liberal Party, malaking kalokohan yan. Isa sa mga opisyal yan ng Liberal Party. Kung hindi yan tatakbo under Liberal Party, wala, madudurog tong mga to, mas lalo sila magiging kawawa, magmumukha silang dyan. Magmumukha silang basang sisiw na nag-iintay ng mag-aabot ng pagkain sa kanila. So, kailangan nilang kumbinsihin yung mga iniisip nila pwedeng maging, sinasabi nga niya, 'di ba? Very qualified na pwedeng maging kandidato, pero syempre yung mga kandidato na yan, nag-iisip na yung mga yan. Walang mangyayari sa karir nila pag under sila ng Liberal Party, kaya magdadalawang isip yung mga so mahihirapan silang kumbinsihin. Siguro yung mga pwede lang kumbinsihin yung mga may hina yung atay na ang gusto lang alam niyo yun, yung masama lang sa lineup ng senatorial pero wala talagang intensyong manalo. So, siyempre, yung iba dyan, dumidiskarte sa mga pondo na pwedeng pagkakitaan. Diba? Alam niyo naman na ibinuko na yan ni Isko na kahit siya ginawa niya yun, na hindi niya inubos yung pondo niya. So, isinubi niya. So, siyempre, kung gano'n ang gagawin ng mga mapipili ng Liberal Party na patatakbo doon sa senatorial slate nila, pwedeng gano'n din yung gawin. Hindi ubusin yung pondo. Siyempre, unahin muna nila yung bulsa nila bago yung yung kapakanan ng partido nila. So, kailangan namin ang mas credible, experienced, and qualified candidates na pwedeng manalo at masuporta ng partido hanggang sa grassroots namin. Kasi iba na yung tingin ngayon sa mga Liberal Party ngayon. Sa Liberal Party kasi ang tingin ngayon, hindi kumbaga nakadikit kasi sa Liberal Party yung korupsyon. Sa dami ng mga palpak, mga sabihin natin yung mga nangyaring korupsyon nung panahon ni Pinoy, hanggang ngayon yan nakadikit siya sa Liberal Party. So yan, kumbaga balat na yan. So sa tuwing maririnig ng taong bayan yung salitang Liberal Party, andyan yung kulay na dilawan. So yan yung pinakamahirap na hindi na mawawala yan sa Liberal Party. So abangan natin ngayon kung sino talaga yung mga posibleng tatakbo sa pagiging senador ng mga Liberal Party. So maraming salamat sa panonood.
Ingat po kayo lagi. God bless.